araw ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang rurok ng pagmamahal ng Diyos sa ating mahal na ina, kung saan pagkatapos ng kanyang buhay sa lupa, siya ay iniakyat ng Panginoon sa kaluwalhatian ng langit, kaluluwa at katawan. Sa ating ebanghelyo ngayon, maririnig natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Sa tagpong ito, maririnig natin ang pagpupuri ni Elizabeth. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. At bilang tugon, inawit ni Maria ang kanyang Magnificat, ang kanyang papuri sa Diyos dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa kanya ng makapangyarihan. Ang dakilang tagpong ito ay malalim na nakaugat sa misteryo ng Immaculada Conception dahil si Maria ay pinaglihing walang bahid ng kasalanan. Hindi siya sakop ng hatol ng kasalanan, nagdudulot ng pagkabulok ng katawan. Dahil nananatiling dalisay at banal ang kanyang katawan mula simula hanggang hindi pinahintulutan ng Diyos na makulong ang katawan na hihirahan ng kanyang anak. Ang kanyang pag-aakyat sa langit ay ang katuparan ng kanyang pagiging imakulada. Ang kanyang katawan na hindi kailanman nadungisan ng kasalanan ay nararapat lamang na makapiling ng Diyos sa kaluwalhatian. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ngayong araw, hilingin natin sa mahal na Birheng Maria na tulungan tayong maging tapat na tagapakinig at tagapagsabuhay ng salita ng Diyos upang sa pamagitan ng ating pananalig, tayo man ay maging karapat-dapat sa pangakong buhay na walang hanggan. Ang mamumuno po ngayong hapon na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Primitivo Junjun Danao, MSc. Magsitayo na po tayo. Sa
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagdiriwa ngayon ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat ng mahal na Birheng Maria sa langit. At kasama ng ating pagdiriwa ngayon ang ating mga dalangin at mga dasal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa Naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa pagkakami, ipinagpupunta
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na bereng ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan, sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan. Pagindapatin mong kami makasalo sa kalwalatian ng bereng ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may kurunang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ng ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna. Palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulitin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin.
sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Sa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang ugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda
Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po, ipanagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa banal ng mahal na Birheng Maria. No? So, the Assumption of Mary. In 1950, Pope Pius XII defined this dogma, Marian dogma, the Assumption of Mary, in his encyclical I forgot the Latin term, but the English term is the bountiful God, no? Munificentissimus Deus. Yeah, okay. Mahirap ang Latin talaga, ano? But anyway, so that is the meaning, the bountiful God. At ano ang sinabi? Na because of God, Jesus assumed Mary into heaven, both body and soul. Meaning, sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, iniakyat niya ang mahal na ina sa kalangitan, katawan at kaluluwa. At ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Na tayong mga naniniwala, tayong mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo, umaasa tayo na ito rin ang hantungan natin, na balang araw sa katapusan ng mundo o sa katapusan ng panahon, ang Panginoong Hesukristo ay hahanguin tayo at iaakyat sa Kanyang kaharian. This is a living witness, a living experience for us to believe na tayong lahat
ay hahanguin ng Diyos papunta sa langit. Kaya, mga kapatid, ay langit. Amen? Oh, diba? So at least merong 10 sumagot. Yung iba, nagdadalawang isip pa. Kung saan sila pupunta. Pero at least, it is a reminder for us that this celebration, na ang ating goal is langit. At ano yung langit? Ang langit ay ang pakikisama natin sa Diyos. Being with God. That is langit. Ang langit ay hindi kainan, kantahan at party-party. Ang langit ay pakikisama Diyos. That is langit. Na kung ganyan pala ang langit, na makakasama natin ang Diyos ay nandito sa atin. So meaning, na-experience na natin ang langit dito pa lamang sa lupa. Pero hindi pa siya ang kaganapan ng lahat. Sapagkat pagkatapos ng buhay na ito, ay may langit na naghihintay sa atin. Amen? Gusto niyo bang pumunta ng langit? At least marami-rami na. No? So, sino gusto pumunta ng langit? Asang kamay. Marami na. Sinong gustong mamatay? Wala na nagtaas ang kamay. Na paano tayo mapupunta sa langit kung hindi tayo mamamatay? Ha? Huwag muna kayo, Father. Hindi naman kami nagmamatay. Ako lang ata, kasi ako lang nagtaas ang kamay. Kung gusto natin pumunta ng langit, sana marunong tayong gumawa ng makalangit na gawain. Diba ho? Kasi dapat masanay na tayo. Kasi kung hindi tayo masanay sa mga gawain panglangit, tapos napunta tayo doon, magre-reklamo kayo. Diba? Hindi ko lang palang gagawin dito. Diba? ang banal na misa ay expression o experience ng makalangit na gawain. Na kung hindi tayo nasanay sa banal na misa, yung iba nga, nakatutok lang. Sumainyo ang Panginoon. Di ba? Hindi man lang marunong sumagot. Di ba? Hindi rin kumakanta. Sa awitin po natin, pambungad na awit. Diba? Hayaan lang choir kumanta. The Mass is an experience of heaven. And the prayers of the Mass are the prayers of angels. Diba? Saan man natin mababasa ang papuri sa Diyos sa kaitaasan? Yan ay kanta ng mga anghel. Kung naalala ninyo, kanta yan ng mga anghel nung nagpakita ang anghel sa mga shepherds nung ipinanganak ang Panginoon. Saan natin mababasa ang Santo-Santo, Diyos na makapangyarihan sa lahat? Nasa Revelation. Book of Revelation. That is the song of the angels. Kaya diba sabi ng pare, kaisa ng mga anghel at mga arkanghel sa langit, tayo'y aawit ng papuri. Pero ang mga tao, gano'n lang. Na kung hindi tayo sanay ng ganyan, paano tayo masasanay sa langit? Ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, sana gawin natin
ang kalooban ng Diyos. Kagaya ng mahal na ina, sa kabanal-banalang puso ni Jesus, na iniakyat ng kanyang anak papuntang langit, Mary is the first model of being a good disciple. Di ba ho? At bakit siya model? Una, ito rin ang magandang kailangan nating gawin. Si Maria ay modelo ng pagiging disipulo ng Diyos. Unang-una dahil siya ay mapagpakumbaba. Ha? Mary did not tell the disciples, "Ako ang nanay." Ha? Ako ang nanay. Huwag kayong paano-ano dyan. Baka masipa ko kayo. Ha? Mary did not do that. Even in the foot of the cross, Mary did not utter any single word. And after the burial of his son, Mary returned to the disciple without saying anything. Di ba? Mary did not tell Peter, nandito lang ito si Pedro, ang galing-galing. Sabi, sasama doon sa Kalbaryo. Tapos nung nakita na ang paglilitis, denial. Hindi si Mary nanumbat. Hindi si Mary nag-angat ng kanyang bangko. Mary remained humble even if she became the mother of the Son of God. Ang mga taong nasa langit ay mga taong mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba ba kayo? So, nagdadalawang isip na. Ano ho yun, Father? Hindi namin marinig. Ha? Mapagpakumbaba ho ba tayo? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at mapagpakumbaba kayo. Di ba ho? Kasi ang taong mapagpakumbaba, kahit saan mo man siya dalhin, kahit anuman ang mangyari sa buhay niya, hinding-hindi siya maliligaw. Di ba ho? Kaya yun ang i-practice natin, magpakumbaba. Ha? Hindi dahil tayo ang palaging nagsisimba, tayo lang ang maliligtas. There are 3 surprises daw in heaven. Ha? Alam nyo yung 3 surprise? Ha? Hindi nyo alam. Sabihan ko kayo para hindi na surprise. May 3 surprises daw sa langit. Una, ang mga inaasahan mong nandoon ay wala doon. Yung mga taong inaasahan mo na mga banal, halos hindi makabasag pinggan, di ba? Yung pagpasok sa simbahan, talagang, di ba? Wala sila doon. Ang pangalawang surprise, yung mga hindi mo inaasahan na nandoon, ay nandoon sila. Yung mga kaaway mo. Yung mga kaaway mo, baka nandoon sila sa langit. Di ba? At ang 3 surprise, ang pangatlo ay, wala kayo doon sa langit. Baka inaakala natin na palagi tayo nagsisimba, palagi tayo nagdarasal, ay mapupunta na tayo sa langit.
Ano ang kaakibat na yon? Kailangan ang ating mga dasal, ang ating pagsisimba ay nakikita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Di ba ho? Kasi masakit kaya yan, yung sabihan ka ng asawa mo na araw-araw ka na sa simbahan, yung bunganga mo, ganoon pa rin. Masakit yun. Nagsisimba ka linggo-linggo, yung ugali mo, hindi makain ng aso. Di ba? Bakit? Kasi walang nangyayari sa buhay natin. Mary, even if sa kanyang kabataan ay naging ina na siya ng Diyos, na magdadala siya sa kanyang sinapupunan, Mary remained humble. Kaya, we need to change our ways. Magbago na tayo. O, pakisabi sa inyong katabi, magbago ka na. Sa kabila, sabihin mo, mamamatay ka rin. Magbago na tayo habang may panahon pa, sapagkat mamamatay din tayo. Kaya magpakumbaba. Kasi once ang tao makalimot na ng pagpapakumbaba, magkakagulo ang buhay natin. At ang taong mapagpakumbaba, alam niya kung sino siya at kung ano siya. Alam niya ang role niya sa buhay. Alam niya ang kanyang identity kung sino siya. Kasi kung ang tao makalimot na sa kanyang identity, magkakagulo ang buhay natin. Kung ang mga magulang makalimot na sila'y magulang, na magiging diktador na sila sa kanilang mga anak, magkakagulo ang bahay. Ako ang magulang, dapat ako ang masunod. Kunin mo, magdoktor ka, kasi maraming pera. Magkontraktor ka, mali-malita sila. Di ba? Kung yun ang ating iniisip na ako ang magulang, ako ang masunod, magkakagulo ang buhay. Magkakagulo ang pamilya. At kung ang mga anak makalimot na sila'y mga anak at hindi sila ang magulang, magkakagulo ang pamilya. At kung sa simbahan, sa pamilya lang yun, paano na kaya sa simbahan? Na kung ang mga tao ay makalimot na sila ay tagasunod ni Jesus, at mas matapang pa sila sa kura paroko, magkakagulo ang pamayanan. At kung ang pari ay makakalimot na sa kanyang responsibilidad bilang pastol ng kawan, magkakagulo ang komunidad. Na ako ang pari, ako ang masunod. Dapat meron tayong ganito. Ayaw ko magmisang walang electric fan. Di ba ho? We need to remain humble. And that is what Mary is trying to teach us. Kasi kahit saan tayo dalhin, kahit saan man tayo mapadpad sa mundong ito, hindi tayo mawawala kung tayo'y marunong magpakumbaba. Amen? Oh. Mahirap? Ha? Mahirap magpakumbaba. Lalo na kung nasanay tayong magdikta-dikta. Mahirap magpakumbaba, pero hindi imposible.
Ha? Kaya ngayon, pagkatapos ng misang ito, magpakumbaba na tayo. Ha? Pag uwi nyo sa bahay nyo, pag nakita nyo ang inyong asawa ay nakatutok lamang sa TV, magpakumbaba. Ay, salamat Lord. Buhay pa palang asawa ko. Nanonood lang siyang TV. Di ba? Magpakumbaba. Okay ba yun? Oo. Kaya, at least hinay-hinay, no? Hinay-hinay. So pag uwi natin mamaya, magnilay tayo. Ano ba ang mga bagay or ano ba ang mga kailangan kong gawin para ako ay magpakumbaba na? Oo. Ha? Magnilay kayo pag uwi niyo. Na, Lord, tulungan niyo akong magpakumbaba. Talagang nahihirapan ako magpakumbaba. Aminin niyo sa Diyos na nahihirapan kayo. At pag nahihirapan tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating mahal na ina ay ating modelo ng pagiging disipulo. At ang pagiging disipulo ni Kristo, isa sa mga batayan ay ang pagpakumbaba. Ang pangalawa ay marunong magmahal. Si Mary, hindi siya bitter. Ha? Hindi bitter si Mary. Hindi siya ampalaya. Kasi kung ikaw ba naman, yun ang gawin sa anak mo, anong mararamdaman mo? Siguro talagang sinampal-sampal mo na yung mga tao doon. Di ba? Kung kayo kaya titingin sa anak nyo na ganun ang sinapit ng inyong anak, ano ang gagawin ninyo? But Mary remained loving. Because Mary understand from the very beginning that this is part of God's plan of salvation. Kahit hindi ko maintindihan, kahit hindi ko maarok bakit kailangan ito mangyari sa Kanya, but I will really choose to understand, to continue loving whom Jesus loved the disciples. Kaya sana tayo rin ay huwag maging bitter sa buhay. Ha? Huwag tayo maging bitter sa buhay. Let us continue loving kahit hindi na natin maintindihan itong mga taong ito. Continue to love them. O yung asawa niyong hindi niyo na maintindihan, na palagi na lang yang wala sa wish you, hala. Yakapin niyo na mahigpit hanggat hindi na yan makahinga. Sabihin niyo na, alam mo, dahil sa iyo, naging mabuti akong asawa. Pero kahit ganyan ka, mahal na mahal pa rin kita. Di ba ho? O yung mga asawa niyong bungangera, yakapin niyo ng mahigpit hanggang hindi na yan makapagsalita. Sabihin niyo na, kahit bungangera ka, mahal na mahal pa rin kita. Di ba? Kasi dahil sa iyo, naging mabuti akong asawa. O di napunta kayo sa langit, dalawa kayo, di ba ho? Yung mga asawa niyong hindi nagsisimba, yakapin niyo. Dalhin niyo sa simbahan. Oo. Kasi kahirap naman, kayo lang napunta sa langit. Yung mga asawa niyo, hindi niyo kasama. Yung mga anak ninyo, hindi niyo kasama.
Sinigurado nyo lang ang sarili nyo. Di ba ho? Kahirap nun, nasa langit ka, dudungaw ka sa impyerno, at titingnan mo silang nagsasakripisyo doon. Kaya mga kapatid, we need to remain loving. Mary remain loving in spite and despite of the circumstances. Kaya we need to remain loving to one another. Kaya magmahalan tayo. Kahit hindi nyo na maintindihan yang kasama nyo sa BEC, yung mga kapitbahay nyo walang ginawa kundi siraan ang buhay nyo, remain loving. Di ba? Pag nakikita nyo yung mga marites sa barangay, sabihin, ay, nandito na naman ang mga CCTV. Salamat sa Diyos. Di ba? Remain loving despite and in spite of. Kahit gaano man sa kasakit, sana'y marunong tayong pumili na magmahal. Huwag maging bitter. Amen? So yung dalawang yon ang inaasahan natin ngayong araw na ito sa ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na ina. Na sana tayo'y marunong magpakumbaba at sana'y mapuspos tayo ng pagmamahal. Para tayo ay manatiling tapat at manatiling tagasunod ng ating Panginoon kahit anuman ang mangyari sa buhay natin. At sana, pagdating ng panahon, magkita-kita tayo sa langit. Diba ho? Napakaganda. Hintayin nyo kami kung kayo'y mauna. Ha? Oo. At kung kami man ay mauna, hahanapin namin kayo. Diba? It's a good one na lahat tayo ay mapunta sa langit kasama ng Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. iniakyat ang katawan hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa ring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama, ang ating itutugon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Para sa banal na simbahan, upang sa panalangin ni Mariang inakyat sa langit, ay patuloy nitong ihatid ang mabuting balita sa mga dukha, upang kanilang madama ang walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang sa tulong ng panalangin ni Maria,
ang puot ay maisantabi, ang mga digmaan ay mawakasan, at ang lahat ng mga bansa ay magkaisa upang magtamasa ng kasaganahan at kapayapaan. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Para sa ating lahat na namimintuho kay Maria, nawa sa ating paglapit sa Kanya ay matularan natin ang Kanyang kababaang loob at buong pusong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Para sa mga may sakit, mga biktima ng salot, kalamidad at karamdaman, ipagkaloob nawa sa kanila ng Panginoon ang kagalingan ng katawan at kaluluwa sa pamagitan ng Kanyang mapagpalang awa at pagkalinga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Para sa ating pamayanan, upang sa halimbawa ng ating ina si Maria ay matutuhan nating mamuhay ng payak, magmahal sa kapwa at maglingkod ng may kababaang loob upang maging saksi tayo ng Ebanghelyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Para sa ating mga kapatid na yumao, upang katulad ni Maria at ng lahat ng mga banal, sila rin may iakyat sa kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa tulong ng mahal na Birheng Maria. Nawa ang aming pagtulad sa Kanya ay makapaglapit sa amin sa iyo, upang katulad ng mga banal, kami rin ay makasapit sa kalwalhatian ng langit na aming tunay na tahanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Panginoon, itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na bereng inakyat sa langit, ang aming kaloob na nag-alab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Bereng Maria sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig, may pag-asa at kasiyahang kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, noong siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito para sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak, nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria na inakyat sa langit, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo si Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang aming kahilingan ng iyong mga angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa na iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsitayo po tayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you.
kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na may sakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Nangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa pasasalamat. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, lay Eucharistic ministers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. At higit sa lahat, pasalamatan natin ang nanguna sa ating banal na misa na walang iba kundi si Reverend Father Primitivo Junjun Danao, MSc. Paalala at panyaya, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Paris. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Father, may announce. Magandang hapon po sa lahat. On behalf of San Roque Chapel officers, nagpapasalamat po kami unang-una sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng magandang panahon para idaos ang kapistahan ni San Roque. Maraming salamat din po sa nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Primitivo Junjun Danao, MSc, at sa ating mga pastoral workers na sina Brother Jess Militante at Ate Marfie Songalia, sa MSPC President na si Miss Vanessa Baranda. Salamat din po sa mga financial sponsors na sina Mrs. Bibi Taniedo, Mrs. Mirna Toledo, Mrs. Ellen Tomista, Miss Jeda Reyes, Mr. Jun Simon, Mrs. Juliet Pagya, Dr. Ima Pineda, Mrs. Loida Aviso, Mr. and Mrs. Rusto, Ma'am Remy Gahudo, Mrs. Yolanda Calabig, Mrs. Virgie Rivera, Mrs. Sheila Marie Guerrero, Mr. and Mrs. Trina May Arasha, Mrs. Belinda Guillermo,
Cap Dave Alonzo, Mr. Melvin, Miss Beverly Reyes, Mr. and Mrs. Gerolaga, Miss Sari Simon, Kagawad Montevergen, Kagawad Mark Juan, Mrs. Christina Ducusin Hosien, Councilor Doc Eli Juan, Kagawad Resty and Renz Rivera, Kagawad Mikey Riantos, Councilor Vic Bernardo, Councilor Christine Matias, and Councilor Banho Pilar. Salamat din po sa mga dumalo mula sa iba't ibang kapilya o cluster. Gayon din po sa mga bumili ng aming raffle tickets. Huwag po muna tayong aalis dahil may inhinda po kaming pagkain na ating pagsasalu-saluhan mamaya. At habang tayo po ay kumakain, magkakaroon po tayo ng paraffle mamaya. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa hapong ito, sa kapistahan ng mahal na ina, sa kanyang pag-aakyat sa kanya sa langit. Sa mga hindi po nakatanggap kanina ng komunyon, pasensya na po at pero pagpalain kayo ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.